Some questions and interjections and suggestions from our distinguished Minority Floor Leader. Thank you, Mr. President. Salamat, Mr. President. Good sponsor. Hindi po madali ang pag-aayos ng burokrasya sa gobyerno. Marami na rin sa mga nakalipas na mga administrasyon ay nagpanukala ng rationalization pero hindi po ang mga ito natutuloy. Pero ang patuloy na lumalaki ay ang bilang ng mga civil servants and number of permanent positions. At ganon din ang job orders and contracts of service ng mga manggagawa sa gobyerno. Siguro dahil sa lumalaking populasyon ng bansa kasabay ng mga programa ng pamahalaan, importante na mayroong pag-aaral na ginawa o ginagawa bago ito maging isang batas at ma-implement. Kaya una po, gusto ko pong malaman kung mayroon po bang naisagawang pag-aaral ang DBM o CSC at iba pang concerned agency para sa panukalang right sizing, Mr. President. Wala pong partikular na pag-aaral para sa partikular na mga opisina pero sa pangkalahatan. Ang isinagawa pong pag-aaral ng DBM ay ang tinatawag natin cost-benefit analysis lamang. Pero hindi ito tumutukoy doon sa pag-aaral na kung mapapansin ninyo sa panukalang batas ay siyang nire-require namin bago may opisinang galawin. Dahil nga wala kaming nakitang ganyang pag-aaral nung kami nagsagawa ng pagdinig. Kaya minabuti po naming i-require yan o gawing requirement bago magawa ang right sizing o optimization sa anumang ahensya ng pamahalaan. Maraming salamat para sa ganoong reassurance, good sponsor, Mr. President. Maalarma sana siguro yung mga public sector unions kung ang simula nung sagot ay yun lamang yung sagot na wala pa para sa mga partikular na opisina. Pero mas nakaka-reassure na at least may nasimulang pangkalahatang pag-aaral bagamat ito po ay tungkol pa lamang sa cost-benefit analysis na actually meron din pong akong kaugnay na tanong dyan mamaya ng konti. At ang higit sigurong makapagbibigay ng reassurance ay yung nire-require po ng panukala kung mayroong alinmang opisina na ire-rekomendang isa ilalim sa right sizing. I think it's important, good sponsor, Mr. President, na nagsimula itong interpellation dun sa tanong at reassurance tungkol sa pag-aaral muna bago sa We anumang confirm that, right Mr. sizing. President. In fact, to clarify, Mr. President, this proposed bill does not seek to optimize or right size, I'd rather use the word optimize, any specific government agency. What this bill does, Mr. President, Your Honor, is to outline the requirements before the President can do so, and to establish the guidelines and the direction and the policy and the declaration of policy as to what should be the aim and purpose. And that is not simply to downsize, but to be able to create needed and necessary positions that we need, given the changing times and given the changing demands of the times, Mr. President, Your Honor. Muli, good sponsor, maraming salamat para sa ganong mga tugon at saka inputs. Dahil nga, isa sa at least dalawang pangunahing concern ng mga public sector unions dito, kasama na po yung nabibilang na member organizations sa sentro na labor center, ay precisely na mayroong munang pag-aaral bago ang anumang right sizing o optimizing. It's also further reassuring na ang bago pa ang actual na optimizing o right sizing, ang layunin ng panukala ay precisely i-outline yung requirements bago pa man maisagawa iyang right sizing or optimizing ng presidente. At meron din po akong actually good sponsor kaugnay na tanong dyan mamaya tungkol sa kapangyarihan ng presidente sa buong prosesong ito. It's also good to know na pangunahing layunin ng panukala bago pa man ang anumang right sizing o optimizing to outline the aims and purposes of such a process, and not just to reduce the number of positions, but in fact also to create new positions that may be needed in this present time. So batay po doon sa unang tugon ng good sponsor,
tungkol sa lawak at saka layunin ng mga pag-aaral na ire-require. So, at the outset, bakit po kailangan ng right sizing o optimizing? Ano po yung mga kasalukuyang sitwasyon at mga problema ng ating burokrasya na gustong tugunan at ma-address ng panukalang batas na ito, Mr. President? Pangunahin na, halimbawa, Ginoong Pangulo ay yung nabanggit ng ating kagalang-galang na Senator Risa Ontiveros. Bakit ba lumolobo ang job order habang hindi naman natutugunan yung mga pangunahing pangailangan ng ating mga kababayan base sa serbisyo na hinihiling at kinakailangan ng panahon? To cite some examples, Mr. President, Your Honor, in 1998 when I entered government, the total PS budget of government was at 205 billion. PS budget because JOW or job order workers are chargeable against the MOE funds of the government. So ito lang yung permanent items. By 2022, yung ating 205 billion na PS budget umakyat at lumobo na po sa 1.397 trillion. Ang tanong ko, nararamdaman ba ng ating mga kababayan yan? May sapat ba tayong teacher? May sapat ba tayong guro? May sapat ba tayong mga miyembro ng sandatahang lakas? May sapat ba tayong doktor at nurse? So, bahagi po ng optimization ay tugunan ng pangailangan ng panahon. Kumuha tayo at mag-reserve tayo ng angkop na pananalapi para makakuha ng dagdag na teacher, police, doktor, nurse, miyembro ng sandatahang lakas, imbis na kung ano-anong pwesto na hindi naman kinakailangan. Yan ang rason ng Ginoong Pangulo kung bakit minabuti naming bigyan ng malawak at mahalagang papel ang ARTA o ang Anti-Red Tape Authority upang sa gayon ay maging bahagi ito sa pagbabalangkas ng plano kung ano nga ba ang kinakailangan ng ating mga kababayang serbisyo mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Salamat po, good sponsor. At yung isa sa mga huling binanggit ninyo, yung ARTA, kung tama po yung naalala ko sa bill, ay isa po sila sa pangunahing mga ahensyang bahagi ng opisina ng OCRO. Tama po yun, Ginoong Pangulo. Yes, Mr. President, good sponsor. So, dun sa isa pang sinabi ng good sponsor, Mr. President, mukhang lumalabas na itong right sizing or optimizing bill, kapag naging batas, kasama ng lahat ng mga requirements, layunin at saka purposes, it sounds like magsisilbing isang gabay pati sa annual na budget making process ng Kongreso, good sponsor. Tama po yun, Ginoong Pangulo. Upang sa gayon ay maging akma yung ating ginagawa mga pagbabago, optimization sa taunang budget dahil malaking bahagi ng budget, tulad ng nabanggit ko, mahigit 1 trillion po ang nakalaan para sa personal expenditures ng pamahalaan, hindi pa kabilang ang mga contractual o job order workers na nakacharge po sa MOE at mahirap na pong i-unbundle mula sa taunang budget. Ayun po, good sponsor, naalala ko na yung pangalan ng body kung saan magiging bahagi ang ARTA, yung COEB. Yes, Your Honor. Salamat, good sponsor. So, dun po sa pag-aaral na nabanggit nyo na pangkalahatan at nagsimula dun sa cost-benefit analysis, malalaman ba ang, batay sa pag-aaral na iyon, malalaman ba ang listahan ng government agencies na mayroong mga redundant positions, mga posisyon o trabaho na hindi na kailangan, mga ahensya o opisina na kailangan ng i-abolish o i-merge at streamline, at pati na yung binanggit ng good sponsor kanina, malaman kung aling mga opisina ay may mga bagong posisyon na kailangang alikhain. Kung mayroon, maaari ba kaming makahingi ng ilang sample o summary ng case study para makumbinse na talagang pinag-aralang mabuti at kinakailangan ng panukalang ito, Mr. Ilang President? minuto pa lamang po ang nakalilipas, mainit-init pa, nabigyan na po ang inyong tanggapan ng kopya, pero bilang summary, ang pag-aaral ay sumasaklaw lamang sa ilang ahensya at hindi po sa lahat ng ahensya pa ng pamahalaan. At ito ang mga sumusunod: Agriculture, Agrarian Reform, Education, Environment, Interior, Labor, NEDA, Trade, Transportation, and Tourism. Doon pa lamang po yung pag-aaral at binigyan na po namin kayo ng kalakip na kopya ilang minuto pa lang ayon sa kanilang nakalilipas. Maraming salamat para doon, good sponsor. Kahit iilan pa lamang, gaya ng sinabi ng good sponsor,
napakahalagang mga ahensya at maigi siguro na yung pag-aaral ay nagsimula dito sa mga kagawarang ito o mga authorities na ito. At meron din bang mga ahensya kahit sa panimulang pag-aaral na planong o posibleng maging rekomendasyon ay gawing pribado, good sponsor? Parte po yun ng pag-aaral na ginawa, pero wala pa pong pinal na desisyon kaugnay nun. Nais ko lang po idagdag, Ginoong Pangulo, itong pag-aaral na ito, bagaman nandyan na yan para sa mga ahensyang binanggit ko, hindi po ito ang pag-aaral na nire-require namin sa ilalim ng panukalang batas. Isang mas malalim at masusing pag-aaral, organizational review and study at optimization plan na tinitingnan po hindi lamang yung posisyon pero yung function ng kada opisina at empleyado. So itong pag-aaral na ito, preliminary lamang po ito at hindi pwedeng sabihin o gamitin na compliance, hika nga, ng hinihiling at intensyong mga study na binabanggit po namin dito sa panukalang batas. So ibig sabihin po, Mr. President, dadaan pa talaga sa isang masinop na organizational development process. Yun po ang iniuutos ng panukalang ito. At bahagi ng maaaring iutos ng organizational development recommendations bunga ng panukalang ito ay mga partikular na organizational development plans ng bawat relevant na ahensya. At tiniyak po namin na yung optimization plan, yung subcommittee na magtatalakay nito, tiniyak po namin na bahagi yung union o yung collective negotiation agent nung partikular na opisina na subject matter o tinutukoy nung optimization plan. Wala po ito dun sa naunang bersyon na i-final. Ito ay isa sa mga rason kung bakit nag-substitute bill po kami. Maraming salamat para doon, good sponsor. Dahil kung kanina, Mr. President, tinukoy ng good sponsor yung isa sa mahalagang concern ng mga public sector unions na pag-aaral and therefore evidence-based, magiging evidence-based ang anumang right sizing or optimization, ito ay pangalawa sa pangunahing concern nila na magkaroon sila ng partisipasyon sa buong proseso. At mabuting marinig po, hindi lamang natin dito sa ating kapulungan, kundi ng mga public sector unions na sumusubaybay dito, na bahagi na po ito talaga ng panukala. Salamat para doon, good sponsor. Now, how about the National Human Resources Development Plan? Ilan po at ano-anong klaseng mga civil servants ang kailangan ng burokrasya ngayon? At ano yung mga projected needs para ma-professionalize at ma-modernize yung burokrasya? At sa tingin ko po, Mr. President, good sponsor, ito ring pagtukoy sa pamamagitan ng National Human Resources Development Plan ay tutulong para tugunan ang anumang red tape pa at korupsyon sa burokrasya. Ayon po sa DBM, wala daw po, magiging makatotohanan po ako paumanhin, wala daw pong National Human Resources Development Plan dahil lang meron po sila a Human Resources Development Plan para sa kada ahensya. At sa pangkalahatan po ay wala daw po. Pero marahil baka pwedeng i-1+1 na lang nila. Pag natapos nila lahat ng ahensya, edi pagbuklod-buklod din nila at pagsama-samahin nila. Pero wala po daw ganong uri ng dokumento o pwede nilang sabihing pag-aaral sa nasyonal na level na sumasaklaw sa bawat ahensya ng pamahalaan. Kung gayon, Mr. President, good sponsor, naiisip ko tuloy na kung kanina na pag-usapan natin na itong magiging right-sizing o optimizing law ay magsisilbi ring gabay sa taunang budget-making process ng Kongreso, kung ang meron pa lang sa ngayon ng Department of Budget and Management ay Human Resources Development Plan sa bawat ahensya, baka nga itong magiging batas
ay tulong din para magkaroon ng mas pangmalawakan at integrated na pagtingin sa buong burokrasya na hindi lamang simpleng 1+1 pero baka mag-serve siya ng purpose na maging 1+1 = 3. Good sponsor. Tama po kayo, posible po yun. Pero ang marahil, ang isang dahilan kung bakit nga po hindi natutuloy-tuloy yung mga naunang plano, balakin o layunin na ito'y magawa ay dahil parati po nilang sinusubukan gawin ito sa pangkalahatan o lahatan na. At marahil yung approach po natin ngayon, yung ating layunin ngayon, na gawing one agency at a time, hindi naman kailangan lahat, agad at sabay-sabay, marahil mas magandang estratehiya yon. Hindi lamang para masimulan, pero kahit papano, hindi man magawa sa lahat, ay magawa natin sa mas nakararami o ilan man lamang dahil tulong pa rin yun. Kung sa bagay po, Mr. President, at na-appreciate ko yung ini-inject ng good sponsor na element ng complementarity, humility pa, na minsan dito sa Kongreso, lalo na sa Senado dahil pangbansa yung pananaw natin, mas na wiwili tayo o na-attract sa large scale na mga pagtitingin. So na-appreciate ko po, Mr. President, yung sinabi ng good sponsor na note of appreciation dun sa agency by agency na approach pa rin ng DBM dahil pala leksyon sa mga naunang sinubukang right-sizing processes na pangkalahatan kaagad at ang sabi ng good sponsor, leksyon na yan pala ay hindi nakatulong na approach or naging dahilan na hindi natuloy ng maayos yung proseso. Hindi po, Ginoong Pangulo, ayon sa kanilang karanasan at kasaysayan ng mga layunin kaugnay sa bagay na ito. Salamat po, Mr. President. So, ngayon, there are 203,000, more or less, unfilled plantilla positions in different agencies and across the bureaucracy, while we have 939,771 job orders and contracts of service who are in precarious work conditions. So, paano po binabalak nitong panukala tugunan itong pervasive contractualization sa public sector, good sponsor? Ginoong Pangulo, ang maraming unfilled positions ay isa sa pinakamaliwanag na ebidensya na kailangan nang i-optimize ang ahensyang yon ng pamahalaan. Dahil klaro at maliwanag na yung mga posisyon na available ay hindi angkop, kinakailangan o mahalaga para sa kanila, para tugunan at gampanan nila yung kanilang tungkulin. At yung mga kailangan nilang pwesto, posisyon, talento o skill ay matatagpuan sa ibang mga uri ng posisyon kung kaya't ito'y pinupunuan pansamantala ng mga job order or contractual workers. Babanggitin ko na rin po, may ibang mga ahensya na sadyang hindi pinupunuan po yan para maging savings yan ng ahensya at nang mailipat nila sa mga ibang items sa kanilang budget. Pero ang binanggit ko po yung applicable lamang sa mga may fiscal autonomy na ahensya tulad ng judiciary, tulad ng constitutional commissions. Isa po yan sa nakita naming rason kung bakit hindi napupunuan ng ilang posisyon para ma-realign po nila sa ibang mga items sa budget nila which under the Constitution they're empowered to do. At Mr. President, yung binanggit ng good sponsor na mga ahensya o hindi lang ahensya, mga sangay at ahensya na may fiscal autonomy ay nakita ko nga po dun sa isang provision hinahanay dun sa mga bodies na kung tama po yung alaala ko ay maaring ma-exempt sa exempted po dahil sa nature ng kanilang magiging constitutional commission ay hindi po pwedeng panghimasukan ng Chief Executive o ng Pangulo. Salamat, good sponsor. Kanina dun sa sagot, Mr. President, ng good sponsor sa tanong na ito, nun ko lang mas naintindihan bakit optimization yung terminong ginamit. Sa halip na yung mga lahat ng mga naunang bills at pati yung mga naunang proseso sa mga nakaraang administrasyon ay paulit-ulit ang ginagamit ay right sizing. Nung una pa nga po, downsizing. Ginawang right sizing. So akala ko po nung una, nung ginagamit na yung terminong
optimization, yan lamang ay isa na namang paraan para medyo palubagin yung kalooban ng mga public sector employees na nangangamba na sila ay malilay off. And again, na-appreciate ko na ma-put on the record yung ganitong mga concerns ng public sector unions. Pero nakita ko sa kaninang sagot ng good sponsor na kaya rin ginagamit yung terminong optimization ay ang ino-optimize pala ay yung bawat ahensya din at yung paglikha at pagpuno ng mga posisyon sa loob niya na di umano i-optimize talaga yung pagtupad niya ng kanyang misyon. Good sponsor. Ulitin ko po, Ginoong Pangulo, ang pinakamaliwanag na ebidensya para sa akin na bawat empleyado ay mahalaga sa ginagawang trabaho ng ahensya ng pamahalaan ay kung walang unfilled position. Ibig sabihin nun, hindi kayang gampanan ng ahensya yung tungkulin nang hindi pinupunuan ang kada pwesto dun sa ahensyang yon. Dahil kulang nga at hindi kayang gawin yung trabaho na hinihingi at hinahanap sa kanya ng ating mga kababayan. Salamat, good sponsor. So habang dumadaloy itong interpellation natin, Mr. President, mas napapaisip ako at yung legislative team ko kung paano pwedeng pagsabayin talaga yung mga layunin ng lahat, of course, ng stakeholders, pero lalo na yung dalawang pangunahin, yung gobyerno at yung ating mga public sector employees. So, Mr. President, good sponsor, in the course of the proposed rationalization, optimization plan, ilan pong mga civil servants ang maapektuahan? At paano po ito umuugnay dun sa projected savings na binanggit po ng DBM? At ito po inuugnay ko rin dun sa cost-benefit analysis na tanong na tinalakay namin ng good sponsor kanina, Mr. President. Sa pangkalahatan po, dahil sa magbabago po yung numerong yun, dahil sa pangkalahatan po, inistriktuhan po namin. Ulitin ko, balangkas lamang ito, outline kung gustong gawin ng pamahalaan. Ito ang mga lituntunin na dapat nilang sundan at sundin. So, hindi po mag-a-apply yung kanilang mga assumptions kung gagawin ito sa bawat sangay na covered ng kanilang study. Sa pananaw at paningin ko nga po, mas konting ahensya ang pwedeng paggamitan pero at least masisimulan ito. Lalo na, Ginoong Pangulo, naglagay tayo ng tinatawag nating sunset clause. Hindi ito habang buhay, pang matagalan na para kang may patalim na hawak sa ibabaw ng leeg ng sinumang manggagawa sa pamahalaan. Tatagal lamang ito ng 5 taon. Ika nga, finish or not finish, pass your paper ito. So, hindi ko nakikita na ito'y magagampanan ng pamahalaan kung hindi talaga sila magsisigasig yung kanilang tinatarget na savings sa cost-benefit analysis po nila. Dahil ulitin ko, ito po'y hindi blank check, ika nga. Ito po'y naglalayo ng proseso kung talagang gustong gawin ito ng pamahalaan. Salamat, good sponsor. So, dun sa binanggit ng good sponsor, Mr. President, na malamang sa hindi mas kaunting ahensya. So, yung projected savings po ay kaugnay ng isang bilang ng mga ahensya at hindi isang bilang ng mga civil servants natin. Tama po yun. Sponsor? Tama po yun. Dahil sa totoo lang po, ang tinitingnan nila ay savings lamang pagdating sa gastusin ng pamahalaan o tao ng budget. Pero kung susuriin po natin sa ibang banda, mas nakapagbigay tayo ng angkop at nasa panahong serbisyo. Paano po natin bibigyan ng monetary value yun? Hindi naman po savings yun o kinita. Pero binigay ng gobyerno, hinihiling na serbisyo ng ating mamamayan sa pinakamabilis na panahon na pwede niyang mabigay ito. Para po sa akin, mas malalim na pag-aaral ang kailangan gawin para mabigyan natin ng monetary value. Yung savings o kita o income o profit ng pamahalaan o ng bansa natin mula po doon sa benepisyong yun. And of course, Mr. President, good sponsor, yung pagtingin na ilang mga ahensya ang given the process na in-outline ng good sponsor kanina, ilang mga ahensya finally actually ang dadaan dun sa rationalization or optimization process. Siyempre, yun ay
view from the top, no? Mula sa pananaw ng pambansang gobyerno. Pero syempre, hindi natin matatanggal sa ating mga public sector employees view from below yung kanila. Kasi alam po nila na kapag ang naapektuhan, mas kaunti mang mga ahensya, kabilang doon yung kanilang pinagtatrabahuan, naturally, maapektuhan sila. So, kung hindi pa natin matukoy kung ilang mga civil servants eventually maapektuhan, and there is that important provision na bahagi ang mga union sa prosesong ito, meron bang at least time frame kaya, Mr. President, good sponsor, na within which medyo magkakaroon ng indication ang mga public sector employees kung yung kanilang pinagtatrabuhang ahensya nga ay mabibilang dun sa mga maapektuhan? Wala po, pero sa angkop na panahon, kami bukas sa anumang panukala para lagyan ng takdang panahon po ito. Because conceptually, Mr. President, Your Honor, I am in this representation is in full agreement with the idea of our distinguished Deputy Minority Floor Leader that adequate notice be given if in case it will be done to a particular agency so that they too can prepare and be made aware at the very least. Salamat, good sponsor. At sana, bukod dun sa preparation and being made aware, safety net or social protection mula sa gobyerno na magsasagawa ng ganitong proseso para sa hindi pa nga security of tenure sa lahat, dahil may mga JOs nga, may mga contractual, pero suporta para ma-relocate primarily within the bureaucracy also, if Maliban sa possible, relocation, meron pong provision ng panukalang batas ng retooling, reskilling, ika nga, and job matching sa ibang mga ahensya kung sakasakali. But for the information of the distinguished Deputy Minority Floor Leader, within the hearing distance of our Minority Floor Leader, we are actually doing that now in the Senate. We're in the process of doing that. Together with and in conjunction with the UP and CIPAG that conducted the study, that has been conducting a study for the past 4 months. We are about to reach the tail end so that we can consult already all the stakeholders in the Senate, but the outcome, if I may put the cart ahead of the horse, actually, mas maraming posisyon na create kesa nabawas dahil streamline namin yung function, yung dating office, magiging bureau, etc., etc., para yung career path ng empleyado ng Senado na pumasok sa pinakamababang permanenteng pwesto ng Senado ay may chance ang makarating sa pinakatuktok na posisyon sa Senado na permanente na Deputy Secretary General. Dahil ang Secretary General ay coterminous. Yun ang ginawa na, yun ang naging guiding principle po namin dito sa pakikipag-ugnayan namin sa UP and CIPAG. At yan din po ang kaisipang dinadala ko sa panukalang batas na ito na aming ini-sponsor sa gabing ito. Salamat po, good sponsor, Mr. President. I'm sure magandang balita po yon sa tenga din ng yung ating union dito ng Senado. At maganda rin po yung pagbibigay halaga sa konsepto ng career pathing, pati po sa public sector. At naalala ko yung mga inputs, lalo na tuwing budget season ng Civil Service Commission kaugnay nito. And I would wish na mas maraming mga ahensya na maaring dadaan sa rationalization or optimization process ay makarinig ng ganyang ding klaseng mga findings mula sa kanilang heads of institution or agencies. So, Mr. President, doon na lang po sa huling tanong ko sa gabing ito, doon po sa bill sa ilalim ng Section 5, Authority of the President of the Philippines to right-size the operation of the different agencies of the executive branch, para pong masyadong malawak ang saklaw ng kapangyarihan ng Pangulo para mag-right size, mag-streamline, magpa-merge at close down ng agencies at offices. Good sponsor. Maliban sa mga exemptions, at itong dalawa, yung kapangyarihan ng Pangulo at yung exemptions ay nasimulang pag-usapan namin ng good sponsor kanina, Mr. President, maliban sa mga exemptions or enjoined lamang
to right size na nabanggit sa bill, tulad nga po ng LGUs at yung GOCCs not covered by the GCG. Ano po ang limitation ng authority to exercise this power, good sponsor? Actually, Ginoong Pangulo, tinanong ko ito sa DBM nung nagka-consultative meeting kami dahil kung naalala ko yung aking administrative code. The Administrative Code of 1987 provides that the President is given the continuing authority to reorganize government. Sabi ko, ano, para saan pa to? May kapangyarihan naman siyang gawin ito. Reorganize government by merging, abolishing offices and making the bureaucracy more efficient. According to the DBM, Mr. President, Your Honor, this law is really more for making sure that whatever benefits they will be offering in case there will be affected employees would be legally given, because that is not authorized under the Administrative Code of 1987. But at the proper time too, Mr. President, Your Honor, whatever limitations, again, this is an outline, list of requirements if in case the President should want to do this. We are open to any suggestions at the proper time, insofar as defining more specifically, not necessarily limiting the powers of the President, not only under this bill but also under the Administrative Code of 1987.